Good day, what's up mga kasiyentipiko? So, ako nga pala si Marvin Ramirez and nagbabalik na naman ako sa aking munting channel. So, for today's video mga kasiyentipiko, pag-uusapan natin ngayon kung gaano nga ba kahalaga ang ozone layer sa ating environment. So, hindi lang naman po dito sa Pilipinas mahalaga ang ozone layer, pati na rin sa buong mundo mga kasiyentipiko, napakahalaga po nito mga kasiyentipiko. So, kung hilig mo ng mga pag-explore about sa science or kung gusto mo makakalap ng mga impormasyon about sa kung anong nangyayari sa mundo natin, ano pang hinihintay mo kasiyentipiko? Mag-subscribe ka na. So, ako nga pala si Marvin Ramirez and this is Science Facts. So, yun nga kasiyentipiko, no? Pag-uusapan nga natin ngayon is yung importance and kung ano nga ba yung ozone layer mga kasiyentipiko. Ano nga ba yung ozone layer? So, sisimplihan ko na lang mga kasiyentipiko. Yung ozone layer, ito din yung tinatawag natin na stratosphere. Binubuo ito ng gas at ng 3 oxygen atoms mga kasiyentipiko. So, yun. Ano nga po ba yung nakukuha nating benefits mula rito sa ozone layer? So, simple lang din mga kasiyentipiko. Yung ozone layer is yung pumipigil sa ultraviolet rays na nilalabas ng araw. Kumbaga, ito yung nagsisilbing shield natin or pananggalang sa araw para hindi tayo mapasok ng ultraviolet rays na nagmumula sa araw mga kasiyentipiko. Napakalaking tulong po nito mga kasiyentipiko. So, yun yung ozone layer at yung benefits na nakakuha natin mula sa ozone layer mga kasiyentipiko. So, yun nga mga kasiyentipiko. Sabi ko nga kanina, yung ozone layer, yung nagsisilbi nating shield mula sa ultraviolet rays na nilalabas ng araw. Permanente na po ba ito mga kasiyentipiko? Ang sagot po ay hindi po. Kasi, noong taong 1970s to 1980s mga kasiyentipiko, na-discover ng mga scientists na may nangyaring pagnipis at pagkasira nitong ating ozone layer mga kasiyentipiko. So, yun. Ang sagot po, hindi po ito permanent sapagkat ito po ay numinipis at pwede pong masira. So, pag nasira ito pag numipis ito ng numipis mga kasiyentipiko, may tendency na masira ng tuluyan itong ating ozone layer. So yun nga mga kasiyentipiko, nabanggit ko nga kanina na hindi po pwedeng maging permanente panghabang buhay ang ozone layer kasi may mga sumisira po dito. Ano naman po yung mga cause ng pagkasira nitong ating ozone layer mga kasiyentipiko? So yung pinaka-main po, yung dalawang pinaka-main na sumisira sa ating ozone layer, ito yung tinatawag na CFC tsaka yung HCFC. So, ano nga po ba yung ibig sabihin ng CFC? Yung ibig sabihin ng CFC, ito yung chlorofluorocarbon. So, yung HCFC naman, mga kasiyentipiko, dinaglagan lang siya ng hydrogen. So, ito yung hydrofluorocarbon. So, binubuo nito ng hydrogen, fluorine, tsaka carbon. So, yun yung mga bumubuo sa sinabi ko kanina mga kasiyentipiko, yung CFC tsaka yung HCFC. So, ano naman po yung mga example ng mga sinabi nyo kanina mga kasiyentipiko? So, yung mga example po nun is yung mga main po doon yung mga aircons like air conditioners, yung mga refrigerators, yung mga solvents, yung mga ibang pollutants po na maaaring makasira sa ating environment or sa ozone layer mga kasiyentipiko. So, yun po yung pinaka-main na sumisira sa ating ozone layer. So, ayun nga mga kasiyentipiko. Pwedeng masira, lumipis itong ating ozone layer. So, ano naman po yung mangyayari pag tuluyang nawala yung ozone layer mga kasiyentipiko? So, panoorin nyo po itong clip na ito.
sa atin mga kasiyentipiko at sa ating environment. Sa buong mundo po yan. Ano nga ba yung mangyayari? Papasukin tayo ng malakas na ultraviolet rays na nagmumula po sa araw. So, yun po yung nagkukos sa atin ng skin cancer. Tsaka pwede rin pong madamage yung ating mga mata. Pwede tayo mabulag. Yon. So, napanood naman natin sa clip na hindi magtatagal ng within 2 to 3 months yung tao. Pati na rin po yung mga halaman, yung marine life, mawawala po yan pag wala po yung ozone layer natin. Ikaw ba kasiyentipiko, kung tatanungan kita, gusto mo bang mawala ng tuluyan ang ating ozone layer? Siyempre hindi, di ba? So, para hindi mangyari yon, kailangan nating ingatan ito. So, ano nga ba yung maaari natin gawin mga kasiyentipiko para maiwasan yung pagnipis at pagkasira nitong ating ozone layer? So, simple lang din mga kasiyentipiko. Ito po yung pinaka-main mga kasiyentipiko. Kung may mga refrigerator at aircon kayo sa bahay, limitahan nyo po yung paggamit to. Halimbawa, yung aircon, kung napakalamig na ng kwarto mo kasiyentipiko, pwede mo naman po munang patayin yun. And buksan na lang pag medyo uminit-init na yung kwarto mga kasiyentipiko. So, yun din po, kung sobrang tanda na po ng mga aircons at mga refrigerators or kung ano pa mga appliances yan mga kasiyentipiko, hindi na po maganda yan. Kailangan na pong palitan yan. Kung sobrang tanda na po, kung mga 15 to 20 years old na po mga kasiyentipiko, yung tanda ng aircon or refrigerator na yon. Pangalawa naman po mga kasiyentipiko, yung may sasuggest ko po na pwede nating gawin para makatulong tayo sa pag-iwas ng pagnipis or pagkasira nitong ating ozone layer is madalas po tayo dapat gumamit ng bisikleta imbes na sumakay pa tayo ng mga sasakyan, mga ganyan. So, kung magbibisikleta ka, nakapag-exercise ka na, nakatipid ka pa, and nakatulong ka pa sa environment, magandang bagay po yan mga kasiyentipiko. Katulad ko, kung pupunta man ako ng ibang lugar, kung malapit lang naman to, mga karatig bayan lang mga kasiyentipiko, hindi na ako nagko-commute para na rin makatipid, exercise na rin, and nakatulong pa ako sa pag-aalaga nitong ating ozone layer. So, yun po mga kasiyentipiko. And yung pinakamagandang may sasuggest ko sa inyo mga kasiyentipiko is yung pag-aalaga ng halaman at ng puno. So, isi-share ko lang sa inyo mga kasiyentipiko. Dito sa lupa namin dito sa Kabangkalan mga kasiyentipiko, nag-aalaga po kami ng mga halaman and nagtanim din po kami ng mga puno. So, nung lumaki yung mga puno na yun mga kasiyentipiko, napakaraming benefits po talaga. Meron ka ng makakain, may mapipitas ka dyan, and nagkakaroon kami ng fresh air, ng lilim. And yung pinakamahalaga kasiyentipiko, nakakatulong kami sa pag-iingat sa ozone layer kasi yung mga puno mga kasiyentipiko, yan yung pinaka nakakatulong sa paghigop ng mga carbon dioxide mga kasiyentipiko na siyang pumipigil sa pagnipis ng ating ozone layer mga kasiyentipiko. Napakalaking bagay po na naitutulong ng mga puno sa ating environment kasiyentipiko. And lastly, kasiyentipiko, huwag mo kalilimutang i-share itong video na ito kasiyentipiko sapagkat magiging instrument din ito para malaman ng ibang mga tao kung ano nga ba yung pwedeng mangyari or maging cause ng pagkasira nitong ating ozone layer, and para makatulong na rin sila sa pag-aalaga po nito mga kasiyentipiko. Napakahalaga po talaga ng ozone layer natin sapagkat kung wala po talagang ozone layer kasiyentipiko, wala po itong Earth, wala po tayo kasiyentipiko. So, mahalagang bagay na po yung isang share sa bawat isang tao nito mga kasiyentipiko. So, I hope na may natutunan kayo. And I hope din sana na tutulong tayo mga kasiyentipiko sa pag-iingat sa ating ozone layer mga kasiyentipiko. So again, it is Marvin Ramirez mga kasiyentipiko and it is Science.